yung puso mo ngayon? Come on. Since araw po to ng puso, aayusin ng Panginoon yung puso natin ngayon sa araw na ito. Amen. Amen po ba? Can I request somebody to give me water? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. We're excited. Okay, this is the t-shirt. Marami nagtatanong kung magkano. Hallelujah. Siya nga pala, ako po yung modelo dyan. Hindi, joke lang. Masyadong maputi yan eh. Alright, hindi pa namin alam kung magkano. Kasi hindi pa namin alam yung printing at saka yung t-shirt. Okay? But more or less, baka hindi tataas ng 200 pesos yan. Baka below. Blue Corner po yung brand kasi maganda. It's white. At we will have a limited edition lang. Okay? Limited yung printing lang. Once you pay, ipiprintahan po natin. Inspiring generations. That is the theme of our 10th year. 10 taon na ang Rock Point. Amen. Lahat po ng Rock Point tumayo para makilala namin kayo. Amen. Yan. Come on, lahat. From Ordaneta, from Lingayen, okay, Dagupan, San Carlos. Come on, tumayo po sila. Yan. Palapakan natin sila. Amen. Sige po, maupo. Marami po silang ginagawa. They are doing, sila po yung campus invasion, nagsa-cell group, nagdi-disciple. Every Wednesday is their fellowship. Okay? Parehas po. So, busy po tayo. Sino po dito ngayon lang, first time makadalo? Please stand para makilala po namin na sila. Wow! From Dagupan! Palapakan natin sila. At yung kasama ni Jomar, taga-saan? Taga-saan po siya? Taga-saan ka, bro? Ha? Pias! Yan! From the beautiful Barangay Pias! Hallelujah! Okay, thank you guys. I'm Sid. Mamaya kamayan nyo na lang sila. Beautiful Pias kasi doon po ako galing. Kaya kailangan dagdagan ng beautiful, ano? Amen. Alright. Of course, on February 25 na po yun, magaganap. Kailangan po natin ng mga magluluto, mga men. Kailangan po natin magluto. Medyo challenging ngayon ito dahil marami-rami. Sabi ko nga madali magluto kung 6 o 7 lang ang pakakainin mo. Pero pag 2,000, nako. Ibang usapan yon, ano? Amen ba? Okay. Anyway, hallelujah. So, mayroon pong tickets. We will encourage all Mapandan to go. Okay? Okay ba? Sabi mo sa katabi mo, dapat makasama ka. Okay? 40 pesos lang po yung ticket kasi bayad po yun ng kakainin nyo. Okay? It's for the food. 40 pesos. It will be available tomorrow po yung mga tickets. Alright. And then, tandaan nyo po, 3:00 po ng hapon yung umpisa ng gawain. 3:00 hanggang 6:00 lang ng hapon. Okay? Tatapusin po natin doon kasi wala pong pasok yon yung February 25. Kasi anniversary natin, kaya walang pasok. Hallelujah! Amen. Okay. Hallelujah. So, maganda po yung mga taga-Mapandan, coordinate with your network leader, yung cell leaders, kung paano po yung transportation. Okay? Mas maganda kung earlier makapunta po tayo doon para makapagpasya po pa kayo sa Kapitolyo na napakaganda na po ngayon ang Kapitolyo ng Pangasinan. Okay? I love Pangasinan talaga pag nakita nyo po yun. Di ba? Maganda po mag-selfie doon pagkakataon nyo na. Okay? Okay? Amen po ba? We encourage you to come and join us. Ang target natin sa Mapandan, 300 people manggagaling dito. Alright? Pati Mapandan National,
high school, work it out. Ano po? Mga taga Mapanda National High School. And then, kung kailangan ng waiver para sa kanilang parents, gawin po natin lahat so that hindi po natin masayang po yun. Amen ba? Okay? Ano pa? May cups. Tuloy-tuloy po yung cup na binebenta po natin. That is our memorabilia. 100 pesos lang po yun. Ang gusto po natin mangyari doon sa cups, please, when you drink your coffee on that cup, pray. Pray for our anniversary. Pray for our church. Kasi nakalagay doon, I love my church. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, I love my church. Okay? Amen ba? Alright. At of course, yung t-shirt, one. And then mamaya po, hindi po Killjoy ang great life. Kaya Rock Point din, hindi po tayo Killjoy. Kaya meron po tayong couples night. Sabi nga ni Sister M, isama na rin natin yung kabataan, pati mga bata, para walang malungkot sa Valentine's. Ewan ko ba, ba't dumarating ang February 14, marami nalulungkot? Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ako, masaya ako. Di ba? Amen. Amen po ba? Okay? Napagtataka, ano? Para bang ang mga kabataan nalulungkot pag wala silang ka-Valentine. Huwag kang mag-alala, may Valentine pa next week, ay next year. At saka sa susunod pa. At saka sa susunod pa. Kung gusto mo, hindi mag-Valentine's kapag June. Para hindi ka malungkot, di ba? Anyway, mamaya po. So, join us on that day. Alas 7 po yon. Okay. Magiging romantic po yung lugar na ito. I-design po nila mamaya. Alright. So, wala na po bang announcement? And then, every Thursday, we will have nag-uumpisa na po yung training. Importante po na matrain po tayo kasi ang Abu Sayyaf, saka MILF, at saka BIFF ay nagtitrain parati. Tayo pa dapat ang mag-train. Amen. Nagtitrain sila para pumatay, tayo magtitrain tayo para magbago ng buhay. Amen. Kaya dapat, okay, tayo po yung nangunguna sa training. Okay? Every Thursday po yan, alas 7. Now, we go to the Word. Let's go to the Word. Hallelujah. My goal for today, this morning, is that God will heal your heart. Kasi araw nga ng puso eh. Amen ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, kumusta yung puso mo? How is your heart? Di ba? Kanina, when I was preparing for this message, sinabi ko, thank you bro. Lord, kumusta yung puso ko? Maayos ba Lord? Sabi ko nga eh. Tapos, may in-expose sa akin ng Panginoon. Tapos talagang, I asked God, Lord, heal my heart. Heal my heart. And I felt the Lord heal my heart. And then mamaya, bakit hinil ng Panginoon, Pastor, yung puso mo? I-share ko sa inyo mamaya. Okay? Now, the title of my message is this. Accepted. Okay? Tinanggap. Okay? Ano ka ibig sabihin ni Pastor? Yan. At least may konting suspense. Accepted. Alam niyo po na I believe with all my heart that ang isang naging problema ng mundo natin at sa buhay ng isang tao, ito yung iisang problema na talagang ang daming sinirang buhay. Okay? Alam niyo ba na hindi pera ang maraming sumira ng buhay? Okay? Ano sa palagay niyo? Sino gusto malaman? Nasagot na ng mga iba eh, matalino. You are going it. Alam mo kung ano yon? It's rejection. Rejection, ang dami pong sinirang buhay ito.
Okay? Naintindihan nyo? Now, everybody, no one is accepted. Even Jesus was rejected. Okay? Kaya napakasakit nito. Nobody wants to be rejected. Amen ba? Sa mga kalalakihan, sino dito gustong mabasted? Di ba? Ayaw mo, masakit yun. Marami nagpapakamatay dahil doon. Sa mga kababaihan, sino dito gustong mabasted? Iba na, nabaligtan, ano? Nobody wants to be rejected. Amen ba? Amen po ba? Amen. Sabi ko, bakit rejection muna ang sinasabi mo, Pastor? Kasi nga, in order for us to understand acceptance, we must first go kung bakit nahihirapan. Okay? Okay. Sino dito ang may asawa na? Pakitaas ang kamay. Okay? Ayan. Gusto niyo malaman kung may problema ang relationship niyo? Napakasimple. Gusto niyo malaman? Kung talagang maganda yung relationship niyo mag-asawa. Sino gusto malaman? Mga may asawa? Taas ang kamay. Ganito po yan, kasimple. Susubukan ko kayo. Nagsasabihan pa ba kayo ng I love you? Ngayon, pag sinasabihan ng I love you, maganda ba pakiramdam mo? O, Pastor, matanda na kami. Hindi na kailangan. Kakabalag lari anak mi. Wala ni re apo mi. Di ba? Kapatid, simple lang yun. Alam mo, kung hindi ka marunong tumanggap ng pagmamahal, ibig sabihin, grabe yung rejection na natanggap mo sa buhay. Amen. Alam niyo ba yun? Kaya nga sabi ko, oo nga, no? When you have a problem receiving love, what went wrong? It's because you suffered so much rejection in your life, you do not know yet. Ang ginawa mo, para hindi ka na ma-reject, you build a lot of walls. Meron kang tinatawag na protection. Okay? Hindi po ba? Okay. Sa mga kabataan, pakitaas ang kamay. Okay. Sino dito, sinabihan mo ang tatay mo na, mahal kita, tatay? Oh, yung mga iba, bakit hindi nyo magawa? Ang hirap-hirap ba? Bakit? Di ba? Bakit? What happened? I love you, tatay. I love you, daddy. Oh, I love you. Ang dali lang naman, di ba? Pero bakit? Pag andyan na yung tatay mo, ayos, dad. Okay, cool. Why can you not say it? At sa mga tatay naman na nandito, sino dito nagsasabing, love you, anak? O nahirapan ka na? So sabi ko, what's the problem here? What went wrong? Is it because we suffered so much rejection in life na nahirapan na tayo mag-express ng simple, I love you? Amen ba? Amen ba? Okay. Palitan na natin yung word na KSP. Diba? Alam mo yung KSP? Okay. Palitan na natin ng KSL. Ano ibig sabihin ng KSL? Kulang sa love. Kulang sa love lang yan. Amen. Amen po ba? Okay? Now, because of that, alam mo, when because we suffered rejection, mga kapatid, naapektuhan po yung pananaw natin sa buhay at lalo na yung pananaw natin sa ating mga sarili. Okay. Para yung iba sa inyo maka-identify, I will try this. Sino dito sino dito mga nagdi-disciple? Pakitaas ang kamay. Okay. Very good. Ito tanong.
Sino dito nasaktan nung nakipag-set ka ng time para mag-cell group, hindi ka sinupot? Anong naramdaman mo? Sabi mo, ito, sino nakaramdam na ganito? Hindi ata ako karapat dapat na leader. Bakit? In-Indian nila ako eh. Di ba? What happened? You got rejected. Akala mo, ang lakas-lakas mo ng Kristiyano. Biglang, whoops! Ay, tao pa pala ako, nasasaktan din. Amen ba? Amen po ba? Okay? Amen. So, what happened? Because of rejection, my dear brothers and sisters, may tendency nagiging bato yung puso. Kaya umuso yung kantang pusong, alam nyo sabi mo nga yung katabi mo, ikaw alam na alam mo Why it becomes a hard stone? It's because, hard heart. It's because of rejection. Ngayon, ayaw na nating ma-reject. Because ayaw na nating ma-reject, we started to not care anymore. Not to love anymore. Okay? Why? Because we are afraid to be rejected again. Amen. Amen ba? Okay? Wow. I love this. Gusto ko itong i-share. Ngayon, itong nangyari, we look into the Bible to a person na talagang ang tingin sa kanya ng tao is, alam mo yun, yung scam. Mandurugas at saka magnanakaw. Ang tingin sa kanya ng tao. Imagine that. At ang tingin sa kanya ng tao, makinig kayo mabuti, ang tingin sa kanya ng tao, traidor. Traidor siya. Parang pinagkanulo niya ang kanyang sariling tribo o sariling lahi. Okay? Now, what happened? Listen, what happened when Jesus accepted him? Ito ngayon ang nangyari. Sabi ko, grabe. All of a sudden, a complete change from mandurugas sa manunulat. Okay? All his life, he was branded. Siya po ay branded na scam. Alam niyo yung scam? S-C-U-M. Hindi scam, hindi A. Scam. Sila yung parang antayin sa kanila, pinakamababa. So all his life, this person live a life na ang tingin sa kanya ng tao at pinapaniwalaan niya na ay traidor, mandurugas, magnanakaw pa. So dahil tanggap niya na yon, okay na. Tanggap niya na yon, at least kumikita siya. doon sa kanyang pagkatanggap na sa kanyang sarili. He accepted his life as like that. Then suddenly, when Jesus was passing by, he said to this man, "Come and follow me." Wow. When Jesus said that, all his world, quote and unquote world, mundo niya, biglang bumagsak. Okay? Gusto niyo malaman yung kwento? Let's turn our Bibles to Luke chapter 5. Yung binasa ni Eljan kanina. Okay? Kanina nga, si Eljan kasi siya po yung naka-assign na magbasa. Next week, si Naomi ata susunod na fan. Habang nagdadamit kami ni Eljan, imagine this my son, habang nagdadamit kami, umiyak siya. Ba't ka umiiyak ka na? Kasi magbabasa ko harap, Daddy. Magbabasa ka lang. Ba't ka umiiyak? Sabi ko sa kanya. Even to the point na I'm starting to get mad. Come on, be strong anak. Be strong. Anak kita. Siyempre. Siyempre. Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ko sa kanya, pinractice na natin to. Ilang beses natin pinractice. Tapos
Harap na siya sa maraming tao. He started to cry. Sabi ko, and I was thinking to myself, bakit kaya? Baka ma-reject ba siya ng mga tao? Sabi ko. But I started to comfort him, to believe in him, to accept him as my son. And then he was able to make it. Sabi ko sa kanya, anong nararamdaman mo, anak, nung nagbabasa ka? Sabi niya, nervous ako, Daddy. Sabi ko sa kanya, anak, normal lang yan. Sabi ko sa kanya. You see? Amen. Oh, nahanap mo na yung Luke chapter 5. Alright, here we go. Luke chapter 5. Let's start with verse 27. As Jesus left the town, he saw a tax collector named Levi sitting at his tax collector's booth. Now, ang tax collector, sila po yung, okay, ito po yun, tax collector, BIR, during that time. Follow me and be my disciple, Jesus said to him. Diyan lang muna, ha? Diyan lang muna, bro. Balik mo doon. Okay? Listen, my dear brothers and sisters. Makinig kayo mabuti, ha? This is very important. Levi is a tax collector. Levi is also a Jew and an Israelite. Hindi nga siya Roman. Ang problema, kaya bakit siya, ang tingin sa kanya ng karamihan, traidor. Bakit? Kasi bakit ikaw pa nangungulekta ng buwis para sa mga Romans? Dapat Romano ang gumagawa niyan. Bakit ikaw ang gumagawa? So, he was branded as a person who is a traitor against Israel or against the Jewish nation. Naintindihan nyo? Parang ang tingin sa kanya ng tao, dahil nangungulikta siya ng buwis, ay, sabi niya, malak, kakampi ka ng kaaway. So that was his life. Yan po ang buhay niya. Then suddenly, when Jesus saw him, I don't know what Jesus saw in him. The Bible says, listen, the Bible says, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Tapigin mo yung katabi mo, God is looking at your heart right now. Amen. Amen ba? Okay, God is looking. And sabi niya, follow me and be my disciple, Jesus said to him. In verse 28, itong ginawa niya. So Levi got up, left everything, and followed him. Wow! Woo! That is amazing. Iniwanan niya ng lahat. Sabihin mo sa katabi mo, lahat. Wow! Iniwanan niya lahat. He left everything. Ano yung iniwanan niya? Ano yung iniwanan niya, kapatid? Come on. Ano yung iniwanan niya? Ano yung lahat? Come on, think. Ano yung iniwanan niya? Yung trabaho niya, yung, ano pa? Yung profession, ano ba? Ano? Dadagdagan ko. Gusto nyo dagdagan natin yung lahat? Iniwanan niya lahat, pati yung dati niyang buhay, dati niyang pangalan, dati niyang gawain, dati niyang pagkakilala sa sarili niya, iniwanan niya na lahat. Amen. Amen. Okay? Next. Verse 29. Later, Levi held a banquet in his home with Jesus as the guest of honor. Grabe, ano? Pinaghandaan niya si Jesus sa kanyang bahay. At yung mga hindi imbitado na mga osyosero ay sumama. Many of Levi's fellow tax collectors and other guests also ate with them. Ito yung mga osyosero. Alam niyo kung sino sila? Verse 30. But the Pharisees
And the teachers who are not invited of the religious law complained bitterly at Jesus' disciples. Why do you eat and drink with such scum? Grabe. Imagine that. Kung sino pa yung hindi inimbita, siya pa ang lakas loob mangutya. Hindi ba? Do you think Levi invited them? Eh, siyempre, I would assume hindi niya in-invite. Alam mo kung bakit? Ito yung mga nangungutya. Ito yung mga binabrand sila ng alias eh. Okay? Ito yung mga dyan Pangasinan, ayara may tutuon, mampapangaran ng sikara eh. Alam mo yung pangaran? Sino alam yung word na pangaran? Okay? Sino dito pinapangalanan ka ng ibang pangalan na hindi maganda? Diba? You break that curse. That's a curse. Hello? In Jesus' name, pag sinabi kang, ay duwag, ay baka, that's not good. Amen. Okay? O ano pa yung mga ibang one? That's not good. That's rejection na hindi mo lang, ikaw naman, hindi mo na alam na tinanggap mo na. I remember one time, there was this rock point person, okay, but nakalimutan ko na pangalan niya. Richard, I think Richard ang pangalan niya. Bumunta siya sa akin one time. Mga ganun siya, oh. Bakit? Ano nangyari? Ayoko nang bumalik doon sa boarding house namin. Muna, pastor, dito muna ako sa inyo. Nag-uumpisa pa lang kami ng rock point noon. Bakit? Sabi ko sa kanya, tinatawag ako na kalabaw. Pag pumunta ako doon, kalabaw, sabi daw. Sabi ko, grabe. Bakit hindi mo na lang tinanggap? Sabi mo, at least maputi na kalabaw ka mo. But you know what? Hindi mo, I mean, madali lang yun eh, pero hindi natin namamalayan, bumabaon na pala sa kanya yung sinasabi. Amen. Palagay ko ganito rin, bumabaon yung sinasabi nila, scam. Mga manluloko, mga mandurugas, ang mga taong yan, sinasabi ng mga Pariseo. At I believe, si Levi, tanggap niya na. At ang kanyang mga katropa, tanggap na nila na sila ay traidor, manluloko, mandurugas. Okay, who cares? Life has to go on. But deep inside of them, nasasaktan sila. Amen. Naalala mo ba yung tinawag ka ng ibang pangalan? Natuwa ka ba o nasaktan ka? Be honest. Nainis. Nainis ka dahil nasaktan ka. Di ba? Come on. Think about it. Isipin mo, kahit nung batang-bata ka pa, come on, think about it. Kahit nung batang-bata ka pa, tinawag ka ng ibang pangalan. Tuwan-tuwa ka ba? Uy, may bagong pangalan ako. Di ba? Tinawag akong uling. Bakit uling? Kasi maitim daw ako. Di ba? We don't want. We don't want. Masakit po ang nare-reject. Minsan, nagkukunwari na lang tayo. At ito pang matindi. Makinig kayo mabuti. Are you ready for this? When you got rejected, pag hindi po naayos yung puso nyo, mababa ang magiging tingin nyo sa inyong sarili. At pag mababa ang tingin mo sa sarili mo, pati yung relasyon mo sa ibang tao, maapektuhan. Naiintindihan po ba natin? Sino dito nakabasa nung, I think, nung nakaraang buwan, o I think 3 months ago, yung isang estudyante na high school atin o elementary, ay sinaksak niya yung isang bully ng lapis. Sabi ko, grabe naman yan. In fact, ang solusyon ng gobyerno dalhin sa DSWD, kawawang bata. Sabi ko, wow. Tapos nung tinanong
Bakit mo ginawa? Kasi parati akong sinasabihan. Minsan, sinusuntok pa. Kaya, nung hindi ko na makayanan, sabi nung bata, yung dala-dala niya lapis, nako, yung pinakabuli, sinaksak na lang niya ng lapis. Nung titignan mo, bakit niya nagawa? One word, rejection. Hindi niya na makayanan yung ginagawa. Napakasakit. Hindi po ba? Amen ba? All of us, my dear brothers and sisters, suffered rejection. Okay? Di ba? Minsan, na-reject tayo ng ating mga magulang. Minsan, na-reject tayo ng ating tatay o kaya ng nanay. Minsan, na-reject tayo ng ating kapatid. Sino dito na-reject ng kanyang magulang? Huwag nyo na itaas ang kamay. Mas pinili yung kapatid mo kaysa sa'yo. Masakit yun. Katotoo lang. Di ba? Mas kinampihan yung kuya mo o yung ate mo kaysa sa'yo. Sasabihin mo, ay okay lang sa akin, pastor. Oh, it's not okay. It's painful. Don't hide it. Mas maganda, pagalingin ka na lang ni Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mas maganda, pagalingin ka na lang ni Lord. And most of the third sex, yung mga bading, bakla at saka tomboy, kung bakit sila naging ganyan, it's because they suffered so much rejection. They were not accepted kaagad. Okay? Mayroon akong dati mini-ministran na wala na, sayang yun, narank po yung pangalan niya, Francis. Napakagwapong kabataan, poging-pogi. Ang problema, yung tatay niya, gusto niyang pa-abroadin, ibugaw para kumita daw yung tatay niya ng pera. Itong bata naman, naniniwala na siya hanggang tanggap niya na sarili niya na bading siya. In fact, when I was ministering doon sa Kapitolyo pa noon, hindi pa gaano kaganda yung Kapitolyo ganun. Pag nag-uusap kami, mini-ministeran ko siya. Naku, pinagtitinginan nga kami ng mga doon eh. Pinagtitinginan kami ng ibang kabataan. Kala niya, girlfriend ko. Bahala kayo sa buhay niyo. Sabi yung ganyan, I was ministering. And for me, I don't care. Because sabi ko, I have so much compassion on him. Kasi inopen niya yung buhay niya eh. At sabi niya, Pastor, nahirapan ako kasi kailangan kong magtrabaho para makapag-aral lang. Ayaw akong pag-aralin. Gusto akong pa-abroadin na ng tatay ko. Gusto niya akong gawing parang babae. Kasi malaki daw ang kita ng alam niyo na, sa abroad ng mga, sabi ko, grabing tatay yan. Sino ba yung tatay mo? Puntahan nga natin at pagpapalu-paluin natin kung anong ginagawa niya. Just imagine that. A father will do that. And I said, bakit naman ganun? Ano nangyayari ngayon? So, you see, grabe po yung effect ng rejection. Mga kapatid. Okay? Patuloy po tayo. Let's go to that other verse. Okay? Simple lang sinabi ni Jesus, ano? Sabi niya, follow me and be my disciples. In verse 31, this siguro ito yung the heart of the matter na talagang nasa pool. Sabi niya, Jesus answered them, healthy people don't need a doctor. Sick people do. Verse 32, ito sabi niya, okay, I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Wow. Jesus saw the heart of Levi. Siguro nakita niya doon, nakita yung puso ni Levi. This is a man who is so hungry for acceptance. Nakita niya doon na
na he's not about the money o yung kung bakit niya ginagawa, because he's just hungry for acceptance. Somebody will accept him. And what did Jesus do? Okay? What did Jesus do? Come and follow me. Imagine, binigyan niya ng pagkakataon na maging disciple. I want you to understand, ang pagtuturo noong araw, listen carefully. This is yung sinabi ni Lord na ni Jesus na come and follow me. That's the greatest acceptance that you can ever have. Why? Because ang pagtuturo noong araw, there were no school. Ang pagtuturo noong araw, it was a mentor, it was a teacher, and anong tawag ito? Student in a one-on-one. Privilege ka. Privilege ka pag alam mo yun, yung may magsasabi sa'yo, tuturuan kita. Kasi there was no school during that time. Naiintindihan po ba natin? There was no elementary school, there was no high school. Okay? Mapalad ka kung may isang taong teacher na magtuturo sa'yo. Natatanggap sa'yo. So, ganun ang setup ng educational system noong araw. Then suddenly, Jesus said to him, sabi niya, halika, tuturuan kita. You will be my disciple. Wow. That is the best acceptance that Levi can ever have. Sa madalit sabi, when Jesus accepted Levi, sabi niya, Levi, I want you to know that I believe in you. Niniwala ako sa iyo. Amen. Amen po ba? Now, I've come here to say it to you, brothers and sisters. Listen. Listen. Makinig kayo mabuti. Jesus accepted you as well. Jesus believes in you as well. Amen. Amen po ba? You do not need to be rejected anymore. Tinanggap ka na ng Diyos. Amen. Amen. Come on. Leave everything. Leave your past. Amen. And follow Jesus. Come on, leave everything. So what? Kung anong pinagsasabi sa'yo noong araw, leave everything. Amen. Sabi mo sa katabi mo, come on, leave everything. Pastor, mahirap lang kami. Oh, na. So what? Leave everything. Pastor, ang dami-dami sinasabi sa akin, ganito, ganyan. Leave everything and start to follow Jesus. Why? Because I want you to know, Jesus accepted you. Jesus believes in you. Amen. Amen po ba? And for me, that's enough. That's enough. Okay? That's enough. And sabi ko, when I experienced that, when I began to understand that, sabi ko, Lord, I receive your healing from my heart. Heal me from any sting or any traces of rejection in my life, so that I can be used for your glory and for your honor. Sino ba si Levi? His name is Matthew. The first gospel, the first book of the New Testament. Wow. From mandurugas to a writer of the gospel. Wow. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Amen. He was completely transformed. He was completely, nabago siya. Amen po ba? Leave everything. Follow Jesus. Accept the love of God in your heart. Amen. And watch what God can do in your life.
So what? Brothers and sisters, I also been rejected myself. Hindi ko na ikikwento para hindi mapasama yung mga iba na gumawa nun. But you know what? Sabi ko, Lord, Pastor, nasaktan ka ba? Siyempre naman. Masakit. Does it made you cry? Of course, it made me cry. In fact, pag naalala ko minsan, tears will just flow in my eyes. And I said, Lord, bakit nila ginawa yun? Sabi ko, I mean good. Maganda yung intention ko, pero bakit? And I said, anyway, I will find my strength. I will find my peace in you. Heal my heart, Lord. Okay, pagalingin mo yung puso ko, Panginoon. And when the Lord healed my heart, I can sense, I feel, alam mo kung paano ko alam na gumaling ang puso ko? Hindi mo na masama ang loob ko doon sa mga nag-reject sa akin. Di ba? And every time, pag naalala ko yung ginawa nila, ngumingiti na lang ako. Hindi na ako nasasaktan. Bakit? Pinagaling na ni Lord ang puso ko eh. Amen. Listen, pag hindi pagalingin ng Diyos ang puso mo, dala-dala mo lahat yung bagahe na yan. Makipag-asawa ka, magkaroon ka ng anak, dala-dala mo lahat yan. Kung bakit magtrato ka ng ganyan sa mga tao, dahil nireject ka. Bakit ang baba ng tingin mo sa sarili mo, ang baba ng tingin mo sa ibang tao, bakit masyado kang magalitin, bakit masyado kang nagkikriticize, masyado kang mabalabalaw ka, bakit? Because you are full of hurts and rejection. You need to be healed. Masyado kang mahiyain, grabe. Bakit? Bakit sobra kang mahiyain? Because you were full of rejection. Ayaw mo ma-reject. Okay? Ayaw mo, baka may sasabihin yung mga ibang tao, masaktan ako. Di ba? Eh, wala silang sasabihin sa'yo. In fact, matutuwa sila sa'yo. Hindi, baka may sasabihin. You see? Okay? You need to be healed. Amen. Amen po ba? Pag hindi ka na-heal, pag nakapag-asawa ka, grabe yung pagtrato mo sa asawa mo. Why? Because you suffered rejection. Amen. Sasabihin natin, freedom! Ikaw, hindi ka maka-freedom. Hindi ka maka-free. Bakit? Eh, grabe yung rejection eh. Now, anong ginawa ni Juan? Anong ginawa ni Levi para naging Matthew? Ano? Okay? SOL 1. Ano yung shinare ko last time? Hindi, yung number 2. New birth. The old has passed, the new has come. Bakit? Because Jesus has accepted you. Tinanggap ka ng Panginoon. Amen ba? Nagkaroon si Levi, naging Matthew dahil sa dalawang bagay. Number 1, he leave everything. Kinalimutan niya na lahat. Pati yung nakaraan niya. Tapos na. Sabi niya. At anong ginawa niya? Pangalawa, sumunod siya sa Diyos. Sumunod siya. Napakadali lang pala, no? Sikuhin mo yung katabi mo. Madali lang pala. Come on, sabihin mo sa katabi mo. Yung mga iba sa akin, parang wala lang. Madali lang pala. Iwanan mo na yung nakaraan mo. Amen. Mas maganda, ilibing mo na. Amen ba? And then start to follow. And start to follow. And start to follow Jesus. Ito nga, I believe, brothers and sisters, I believe that every time Levi follow Jesus, nagkakaroon siya ng healing.
healing from the past. Healing from the past. Every time he followed Jesus, healing from the past. Healing from the past. Until such a time na he will become Matthew, the writer of the first gospel in the Bible that we are enjoying and reading right now. Amen. 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 Tapos na yung nakaraan niya, the past has forgotten. The new Levi, his name is Matthew, has come. Amen. And I said, wow, ganun pala nangyayari. Amen. Hindi na, anong tawag ito? Hindi na, tapos na yung dating Philip. Ngayon ay, ano yung nabunot mo bro sa kwan? Sa encounter? Ha? Ano? Dreamer na. Oh, di ba? Sino nakabunot ng conqueror? Oh, sino nakabunot ng, ano ba yun? Victorious, faithful. Wow. Amen. After God's own heart. Prosperity. Amen. Amen po ba? Yun ang sinasabi namin doon during that encounter. Yung mga hindi pa nag-encounter, you will know what we're talking about. Yun ang gusto namin iparating sa inyo. Okay? Simon became Peter. Simon, small. Then Peter becomes rock. Na malaki. Okay? Abraham. Saul, Paul. Paul. Hindi po ba? So, these people started to become, they were able to go and hold on to their, listen, to their destiny. Simply lang. Because they were accepted by Jesus. Amen. Jesus believes in them. Amen. Amen. Na-impress ba si Jesus na siya ay tax collector? Hindi. Hindi po siya na-impress. He just saw something in the heart of Levi. May nakita siya. Amen. When God will look at your heart, what will God see? Yes. Do you think? Makinig kayo Tingin po dito. Tingin kayo mga kapatid. Sa palagay mo ba, pag tinignan ng Panginoon yung puso mo, makikita niya lahat ng kasalanan mo at kahinaan mo? Come on. Pag yun ang tingin ng Panginoon, listen. Pag yun ang tingin ng Panginoon, na pag nakita niya yung puso mo, puros yung kasalanan mo lang, kahinaan mo, kapatid, mahihirapan kanya tanggapin. Subalit, when God sees our heart, He only see our potential. He will only see what we can become. Amen. That is our God. He believes so much in us that why He is willing to die for us. Amen po ba? At yun ang nangyari. At yun po ang nangyari. Amen po ba? But I'm asking you today is this. Leave everything behind. Kaya mo ba yun? Come on. I want you to stand up. Come on, stand up. Stand. Okay? Come on, bilis. Come on, stand up. Listen. Turn your eyes upon here. My challenge is this. I'm asking you to leave everything. I'm asking you to be like Levi. Leave all the hurts. Leave all the pains behind. Nasaktan ka, parehas tayo kapatid. Na-reject ka, parehas tayo kapatid. Okay? Mas pinili yung kapatid mo kaysa sa'yo. Masakit yun, kapatid. Hindi po ba? Okay?
Amen. Oh Jesus, Holy Spirit, we invite you. We invite you, Lord, to speak. Inimbitahan ka namin ngayon, mangusap ka sa bawat isa na nandito, Lord. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise, Lord. This morning, we are broken before you, Lord. Search our hearts. Know our deepest thoughts, Lord God. If there's any traces of rejection in our life, God, we ask you to heal our hearts, to remove those thoughts of rejection that hurt us so much. Remove it from our inner thoughts, oh God. And let there be healing in us. Let there be healing in us. Those who want to be healed, I want you to raise your hands. Say to Jesus, heal me now, Lord. Heal my heart, Lord. I'm leaving all the past behind. Come on, say to Jesus, I'm leaving all the past behind. Oh, come on. I want you to forgive. I want you to forgive all the people that have hurt you right now. Close your eyes. Alam ko, pinapaalala sa inyo ngayon ng Banal na Espiritu yung mga sitwasyon na nangyari sa buhay nyo na masakit. Nakikita nyo pa yung tao, na-imagine nyo yung tao, yung mukha niya na nung sinaktan ka niya, nireject ka niya. Kapatid, kung sino man yung taong yun, patawarin mo siya ngayon. That is leaving the past behind. Come on, release your forgiveness. Sabihin mo, pinapatawad ko. Sabihin mo yung pangalan niya. Kung yun ay magulang mo, ibulong mo sa Diyos, pinapatawad ko na yung magulang ko, Lord. Pinapatawad ko na yung ate ko, Lord. Pinapatawad ko na yung ading ko, Lord. Pinapatawad ko na yung teacher ko, Lord, na nag-reject sa akin. Pinapatawad ko na yung kapitbahay ko na nanira sa akin, Lord. Come on, forgive them. If you have been rejected by your husband or your wife, forgive your husband, forgive your wife right now. Come on. Oh, let the Holy Spirit